With the 11 na nga tinanggap ni Klay Thompson ang inilatag na kontrata ng Golden State Warriors sa kanya noon kung saan gusto nga nito ng mahabang kontrata. Dahil dito ay lumipat na lang siya sa ibang team, at bago pa siya mapunta sa Dallas Mavericks isa ang Los Angeles Lakers na kupunan ang interesadong kumuha sa kanya. Ngunit mas pinili nga nitong maglaro sa Mavs sa paniniwalang may mas mataas na tsansa itong magkampiyon kasama si Kyrie at Luka kesa kina LeBron at AD. Sa hindi inaasahan ng marami ang nangyaring trade last February ang palitan nina AD at Luka mga kaibigan. This deal materialized in the shadows. This came out of nowhere. This is maybe the most stunning trade, definitely that I've been a part of. And I'm told Luka Doncic, Anthony Davis, LeBron James, the players, coaches had no idea. I can assuredly tell you it's a fact. LeBron James had no idea this was coming. Luka Doncic is still stunned about this trade. But when you Na isa sa ikinagulat po talaga ng lahat, balita nga natin basag pa pati cellphone ni Luka nang malaman niya ang trade. Sabi ni Klay noon sa Warriors at kay Curry sa interview nang mapunta siya sa Mavs na may Luka at Kyrie, ay kumbaga tatalunan nga daw niya ang Warriors at makauna sa panglimang singsing kesa kay Steph. Ani ng marami ay lumaki ang ulo nga daw ni Klay at sobrang ma-pride hindi niya matanggap ang inihain na kontrata ng Warriors para sa kanya na medyo mababa. Real talk po tayo, ang laruan ni KT ngayon ay hindi na talaga consistent, baba na nga ito sa average na nilalaro ng mga superstar kaya naman nilatagan lang siya ng kontrata na kapantay na rin sa kanyang laro. Nauna ang yabang ni Klay noon, ang resulta ay hindi siya nakapasok ng playoffs, nilaglag sila ng Memphis Grizzlies. Kayong mga kaibigan, ano ang masasabi nyo kay Klay Thompson? Mag-comment lang po. And can Kyrie Irving get back in time? All reports are that Kyrie Irving could return in January. And you look at the roster, assuming Irving is back and everybody else stays, they still should be pretty good. Ngayon ay dito naman tayo sa patuloy na mainit na usap-usapan ng marami ang tungkol sa kung sino ang mananalo sa series ng Warriors versus Rockets. Maraming fans maging mga analyst ang naniniwalang GSW ang mananalo sa series na ito. Dahil nga sa mas lamang sila sa experience pagdating ng playoffs. Ngunit itong si coach ng Houston ay ipinagmamalaki rin niya na may mga veteranong player din sila kaya palag na palag sila sa Dubs. Mainit at napaka-exciting ang magiging banggaan nila kasi mukhang may personal na galit si Udoka kay Curry. Naging katawa-tawa pa nga ang sinabi noon ni Steph sa interview na na-upset daw ang greatest shooter ng kinancel ng coach ang pag-book nito sa restaurant ng kanyang asawa. Yun nga daw ang naging sagotan nila pagkatapos ng huling laban kung saan talo ang GSW sa game na iyon. Okay, halftime does come at a good time. 51-50. There is a lot of talking. There's a lot of conversation. What influence have the veterans been on these young guys that are about to jump in and experience this postseason style for the first time? Yeah, it's been great. I think not just the postseason, but in general for the last 2 years, and them sharing their experiences. Obviously, we got some guys that have won championships that are gone deep into the playoffs, and so every film session, every meeting, they're talking specifics about what you're going to see, what you're going to experience as far as this, and that's invaluable to us. It's not like we're going in blind with guys that haven't been there, and so more of the same. say to you, or I guess what was that conversation the cameras caught entering halftime? He had made a reservation at International Smoke and then he canceled it, and so I was kind of upset with him. And we went back and forth on that. Plug.